With a vision to ensure a fire safety nation by 2034, the Bureau of Fire Protection Tabuc City is committed to prevent, suppress, and investigate the causes of destructive fires, respond to disasters and emergencies, and enforce the fire codes and other related laws. BFP Faces. As part of our community relations, join us as we open this online venue to communicate and reach out to the public through social media. Allow us to provide you the latest updates from BFP Tabuc City. BFP Faces. Watch us via live stream every fourth Thursday of the month through the Tabuc City Public Information Office Facebook page, YouTube channel, and Zeno Radio. BFP Faces. Help us prevent fire to save lives and properties. Okay, naragsak ken nabendisyonan nga Thursday kada tayo amin kakailyan. It's April 24, the last Thursday of the month. Iso nga adda kami manen to'y tangatang for the 4th episode of the BFP Faces. Kadhaan tayo kung mga maumuma nga mga subsubaybay dito yung nga programa. Tayo may manen garud idanon kanyayo dagiti aktibidad. Programa kin dagiti gandat iti bombero yo dito ili at Tabuc. Once again, takkel nga pagyamanan mi ti City Mayor tayo, Honorable Darwin Cistraniero, for allowing us to be here to the City Public Information Office for the opportunity nga ititid da kanyami headed by Ma'am Aurora Amilig, especially to the technical department nga that nga very supportive kanyami and willing to teach us on how to improve pa dito nga programa tayo. Okay, so siya garud ni Fire Officer 1 ay Lafilian L. Licodini, Public Information Officer ti Tabuc City Fire Station. Kat with my co-host FO1 Keret Raven G. Labutan, who is one member of the BFP Kalinga Band. So, sir. Yes, ma'am. Naimbag nga bigat tayo amin. Nangro na kadagiti colleagues, families and friends, viewers, partner agency ken amin. Good morning. Yaman mi man kadagiyay supporters ken viewers minga ag-suporta kanayon iti programa tayo nga BFP Faces ken mangbuya ken agdengeg. Ket dagiti kadwa tayo nga guest tatangal daw ket we have our Deputy City Fire Marshal SFO4 Romarico A. Dacoycoy III. Ken iti ever energetic nga kadwami ti EMS, Ma'am FO2, Candy Obais. Okay, and then the responsible for medical or trauma cases, yung EMS na yon. And then we also have here our Chief CRU, FO3, Mark Francis Tigabel, a unit responsible for reaching out the community, educating and capacitating them as to fire safety and emergency preparedness. And he is also a member of the BFP Kalinga Band, so he will be rendering us song later before we formally open the program. So before that, kat ikan tayo suda garuti Gundaway to have their greetings. Alaik man nga rod nga Gundaway nga mangkablaaw ti ama dagiti interong ama dagiti bombero ti interong nga Cordillera ni Fire Senior Superintendent Robert M. Pasis, our Regional Director, sir. Ket idikalman mga kasama ni Regional Director tayo kat Adjay Lubuagan na nagatendar iti turnover ken blessing iti fire truck, new fire truck iti Lubuagan. So snappy salute to Mayor Joel Tagawtaw, Sir Jetok. Damagan nyo kini Sir Jetok no kasano ti proseso na ti panang request iti Barbarong fire truck jay national headquarters ti DILJ nya. Ken dagitoy kadwa ni Regional Director tayo nga ni Assistant Regional Director for Admin ni Fire Senior Superintendent Greg B. Bumowe, sir. Ken Assistant Regional Director for Operation Fire Senior Superintendent Floyd Tito Yocan, sir. Ken iti Regional Chief of Staff Fire Superintendent Jesse S. Anasio, sir, na imbag nga aldaw kada tayo amin. Kastamet iti ama tayo
iti Ikalinga Firefighters ni Fire Senior Inspector Ronald P. Rivera, Acting Provincial Fire Marshal. Ken kastamet, iti City Fire Marshal tayo, awan sa balin no Fire Senior Inspector Arlene G. Diwag. Shout out mga sirs and ma'am, kaduanda kami man nga rod dito nga programa by tuning in and interacting with us. Yes. Kahit kumanmot nga kablawan iti kakadwami mo't lang the all personnel of Office of the Provincial Fire Marshal Bulanao. Naimbangal daw kada tayo Sir Ma'am Dita Bulanao, and also to the 7 different fire stations of Kalinga. Naimbangal daw po kada tayo amin. And yes, hello po, magandang hapon sa lahat ng mga personnel ng Tabuk City Fire Station headed by our Acting City Fire Marshal, Fire Senior Inspector Eileen Gaspar Diwag, ma'am. To our section heads, our Chief Operation SFO3 Orlando A. Labiliso Jr., sir. Chief FSS SFO1 John Hendrik G. Agua, Chief EMS SFO1 Jeramil Bauer. To our substation commanders, Bulanao Fire Substation SFO1 Marlene Gaano, ma'am, and Agbanawag Fire Substation SFO1 Ronald Oliver Bautista. Good afternoon po. Yes, once again, good afternoon. So, pagyamanan ni Mutlang Garud dagiti constant viewers and listeners mi iti PFP Faces, agyaman kami ti oras nga ipapaayo kanyami nga makidanggay kat iti daytoy nga programa mi kat as of the moment we have our greetings on the screen from our supportive colleagues and the ever supportive nga OJT. So yes po, as you interact with us, ngay kat you are free to put your greetings or comment in the comment section. Okay, kindly share man garod dito yung link tayo tapno tigandat tayong wider information dissemination kat mamit tayo. Please tune in and join us as we discuss again how your bomberos spent their April calendar. Back to you, partner. Yes, so April calendar po yung pag-uusapan natin ngayong hapon. So paano nga ba kasi inubos ng mga bumbero yung mga araw nila for the April? Inubos. Hindi pa pala. Ginugol. Ginugol, tamang term. So, how they spend. Yeah. Kung paano nila ginugol. So, yes, paki-share kas kinuna ni sir, paki-share da itoy kasi daytoy garo nga programa kat naaramid tapno mas mapapintas tayo iti panagserbisyo tayo iti public nga through this kat maidanon mi dagiyay programs mi nga or dagiyay current nga programs kasi tapno no anda dagiyay kayat yung man nga concern yung nga kayat yung nga mai-address dita barangay or ita establishments yung mabalin nga tapno ma-addressan nga dagos. Okay, so diay garo ti kasla purpose na tapno mas agkaroon tayo iti transparency mod lang. Okay, so feel free to interact with us in the comment section. Kas panagyaman mi ti presensyayo manen kanyami. So here ada kami manen ditoy. Tapno i-showcase mi iti may nga talent ti kadwa tayo nga bombero iti Kalinga in the person of Sir Gabel. Yes. Naimbagmanan nga malum kada tayo amin umay kayo man kablawan iti may nga kanta ta pangrugrugian tapno may meti bareng may metric natin tatanga malum. Panapanahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Natatandaan mo pa ba nung tayong dalawa'y unang nakita, panahon ng kamusmusan, sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo'y nagsimulan mangarap at tumla. Natatandaan mo pa ba inukit kong puso sa puno
sa dalampasigan, malayang tulad ng mga ibon, ang gunita ng ating kahapon. Ang mga puno't halaman ay kabiyak ng ating gunita. Sa paglipas ng panahon, bakit kailangan ding lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Ngayong ikaw ay nagbalik, at tulad ko rin ng iyong pananabik, makita ang dating kanlungan, tahanan ng ating tula at pangarap, ngayon ay naglaho na. Saan hahanapin pa? Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita. Ang mga puno't halaman, bakit kailangan lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik pa ang kahapon. Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita. Ang mga puno't halaman, bakit kailangan lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik pa ang kahapon. Okay, maraming salamat po. Yes, what a performance. Ang lamig. Ang lamig dito. Ang lamig ng room Ang lamig natin. ng boses. So, kanlungan, ang mga puno't halaman, bakit kailangang lumisan? So, parang it goes with our topic later about the heat index na we're suffering now. Okay? So, later na yon. So, thank you, sir, for that magandang panimula. Timely. Yeah. Very timely. Panimula sa program. And timely song talaga. Okay? So, we have 3 agendas for today. Number 1 is the recap, of course, of the Regional Fire Square Roadshow and the Fire Prevention Month culminating activity held on April 2. So, roadshow tayo ng roadshow, but this is a big event kasi. Roadshow kasi kami previously, but this is a regional event ngayon. Okay, so number 2 is the accomplishments, operational accomplishments of the station. So, the FSS section will be reporting their accomplishment, and then the operation section. And number 3 is, of course, yung mga announcement or upcoming activities. Okay, so with this, we shall now begin to converse with our number 1 agenda. So, mag-comment lang po pala kayo para as we go on, balikan namin yung mga questions nyo po. Okay po? Okay, so, yes, with the agenda number 1, the recap of the Regional Fire Square Roadshow.
So it was a regional event, and Tabuk City was blessed to host the said activity. For aside from having the privilege to reach the younger generations as our partners in promoting fire safety and emergency preparedness in the community, we also had the chance to showcase how the public servants from the various agencies or offices here in Tabuk work hand in hand for the welfare of the people. Okay, so na-witness natin yung mga andon, na-witness natin on how they work talaga nga. Yun, different agencies yung andon na iisa yung goal natin is to educate the public or the young generations. Okay, so of course, let's highlight the united efforts of the BFP Kalinga personnel BFP Kalinga personnel headed by Fire Senior Inspector Ronald P. Rivera, sir. BFP Tabuk, headed by Fire Senior Inspector Arlene Diwag. And BFP Balbalan, headed by SFO3 Abeli L. Dugayon, sir. And with their new fire truck, BFP Lugwagan Fire Inspector Gilbert M. Mela. And the BFP Pasil, headed by SFO3 Reynold M. Telado, sir. BFP Pinokpok, Fire Senior Inspector Gilbert B. Ngayan, sir. And the BFP Rizal, headed by SFO4 Tito G. Israel, sir. BFP Tanudan, SFO3 Jonathan C. Vagas, sir. And of course, last but not the least, BFP Tinglayan, headed by Fire Inspector Nestor M. Aboli, sir. So, yes, kindly join us with this program again, mga sirs. And with our partner agencies from the CDRRMO, headed by Sir Jeremias S. Amakio, sir. The PNP SAF, headed by Police Captain Julio Cesar Tomas Calumina, sir. AFP Brigadier General Romualdo B. Landingin, sir. I'm sorry. And the BJMP, headed by Jail Senior Inspector Noel G. Dolnuan, sir. And TESDA, Ma'am Proserfina P. Pacquiado, ma'am. And of course, our partners in Kaelco, headed by Ma'am LVT Hoven, and our participating schools during the Fire Square Roadshow were the Tabuk City National High School and then the Laya Integrated School. So, agyaman kami for allowing your students also nga ag-join kasi that roadshow nga it's purposely for them talaga. It's for the students talaga. So, agyaman kami once again to our fellow public servants da naglaka kayong maitatap no dalang iti programs mi. Just one request nga ikat talaga nga positive response pi man no matter nga inya nga program ti invite me. Nya? So, once again yung may i-public iti sincere nga gratitude mi iti presensya ti tumunggal may sa kanyayo during that activity po. Okay? Yes, ket alam mi daytoy nga gundaway nga may yebkas manen ti panagyaman mi kadagay nga partners mi for the positive response with our invitation. It was indeed the first time nga nangyari dito'y Tabuk or Kalinga iti kasdya nga pasamak ngahan nga responde or operation ti nagkakaduan tayo. No diket information drive to mold the young minds or to set as examples kadagiti ubing dagiti adumet lang nga opportunities da as to their career ken alakmet lang dito nga gundaway nga agpasalamat kadagiti OJT tayo nga han na kami nga tinalawan manipod iti rugi daytoy panang set up iti Fire Square Roadshow tayo. Salamat kadagiti OJT tayo oray no anya nagapuan nyo nga eskwelahan amin kayo kablaawan kayo ti napintas nga panagtulong iti maysa ken maysa. Yes. Yes, shout out kadagi jay SLC Bigin Kisi ST ata yung nandun noon. And with the performers also. So thank you po mga OJTs namin nga very supportive talaga with all the activities nga idawat mi met kanya dati tulong. Okay, so yes, nag-happy pi man nga Fire Square Roadshow kasi it composed of different agencies nga. So parang during that, so sabi namin, parang career guidance to mamili kayo kung saan nyo gustong pumunta. Actually. Kasi ang dami actually, hindi naman BFP kami pero actually madaming pumupunta sa PNP. Syempre mga action sila nun. May mga sila, may mga demonstration sila.
Ay, again, NJP man dagi ubing. So sabi namin, parang naging career guidance, okay? Basta't importante you study and then sooner you choose Yes. no anya nga path ti mapanan nyo. So parang ganun na lang. Ngam to enlighten the public, more of discut kasao tayo man ni Sir FO3 Mark Francis Tigabel as our Chief CRU who is in charge of our community engagement. Sir Gabs? Okay, thank you. Again, agyaman kami manin, dito yung na kas na ibagat at tayo, dito yung kalpas nga roadshow, idi April 2, nga in the dauluan ni Apo Regional Director ni Sir Fire Senior Superintendent Robert M. Pasis. Kadwa na mood lang nagay other key officers iti regional offices, okay? Kas ka na tayo, dito yung nalpas apong roadshow nga ti participants tayo from two schools, that is Tabuk City National High School and Laya Integrated School. So, kahit ko man nga i-review or binsa-binsain, or i-enumerate ko man no nya nga talaga dyan napasamak, anya ti purpose na bawat digijay nga stations nga nangyari dyan roadshow tayo. So, ijay apo nga kat, adati number 1 kat in display tayo dyan fire truck tayo. Di pa nang display tayo ti fire truck ngay kat i-highlights na gamin digito kagamitan iti bombero ti Tabuk City. So ano po yung mga gamit na meron tayo at the same time suro tayo lang kadigay estudyante no kas ano nga usaran digito yung nga gamit from to involve different responses po no kas ano tayo nga iyon corporate itinaduma-duma nga responses. So depot station number 1, so marunong ngay kat adadya ko namin nga zero visibility, okay? This exhibits simulates the challenges of navigating in zero visibility conditions. It allows the participants to experience firsthand the difficulties firefighters face, lalo no apan iti bombero iti agresponde ket amo tayo umot nga lalo no residential areas or yakunada nga balay or buildings nga ket when there's a fire always nga kasama ra ta kakambal na ti asok kat impa-experience tayo kada gito nga estudyante no kas ano iti ma-experience o mapaspasamak iti responde no dati po or iti buildings kinda duma pa yung structure jay awan nga iti makita da, so we make sure na wala talaga silang makita tsaka kung paano sila papasok at saka paano sila lalabas na wala silang nakikita. So kaya po tinawag na zero visibility yung station po na yon. So next po is yung ating fireman's ladder. Ang fireman's ladder naman is basically it derives from the game Snake and Ladder. No, amuto yung mut kadwan siguro kanya tayo kat amuto yung mut ngay ayam and dai ayam tayo na. This interactive game engages participants in learning about fireman's ladder while promoting teamwork and strategy. Kasi by group po din yung activities. No, kas ano da nga i-apply yung ladder tapno from start kat aging gana malpas jay activity up to jay end na. Okay po. And next po is we have the fire extinguisher demo. This is one of the most important stations po sa nangyaring roadshow kasi dito tinuturo natin sa mga kabataan kung paano gamitin ang fire extinguisher. Amo tayo nga halos lahat naman na ng building is merong nakalagay na fire extinguisher. Kas kung madya eskwilaan nga naggapgapwanda, I know na merong mga fire extinguisher doon. At yun, tinuturo natin kung paano gamitin and when to use them. Hindi lang po kasi ang fire extinguisher, hindi lang naka-display dapat yan. Dapat alam hindi lang ng mga teachers, hindi lang ng mga parents, dapat yung mga kabataan or yung mga students alam din gamitin yon. Kasi ang fire extinguisher po is very important in suppressing small fires. So dapat alam po natin kung ano yung mga parts at saka paano siya gamitin. Next station po na nangyari doon is yung BLS or yung tinatawag nating Basic Life Support. Okay? BLS, Basic Life Support Demonstration. Napaka-importante po kasi ngayon ito lalo na tag-init. Madami pong nangyayaring stroke, heat stroke or usually yung mga natutumba na lang bigla dyan, no? So, dinemonstrate natin sa mga high school student kung paano gawin. Hindi natin tinuro kung yung step by step but at least sana na ituro sa kanila kung paano po yung basic man lang, kung anong gagawin just in case may ma-encounter sila na dapat ganito ang gawin sa certain na situation na yon.
So, importante po ang BLS, no? And next po is yung photo booth or appearance of the mascot. Syempre nag-enjoy sila. Ito yung medyo nag-enjoy yung mga bata. Parang ads na din to, parang patalastas kasi meron yung Berong tsaka Berang natin. Okay, si Berong at Berang yung mascot po na dalawa yon. So it's a male and female. Kaya po siya Berong and Berang. And of course, meron din po yung photo booth na parang nasa loob kayo ng truck. Okay po. And then next station po is yung fire safety tips lecture. Okay, sa fire safety tips lecture, of course, binida dito at saka it's more on information drive na din na sasabihin dito kung ano yung mga safety at home or at schools. For example, yung electrical and of course with partnership with the partner agency na Kaelco at saka TESDA. Nandun po sila. So again, thank you sirs and moms from Kaelco and TESDA sa participation nyo po sa roadshow natin. Nakalagay doon yung I think nilagay nila doon yung parang simple electrical outlet ng isang bahay. So yun, tinuro nila kung paano gamitin sa mga estudyante. Okay? And next, we have the rappelling and zipline. Okay? Ito ata yung station na nagtagal yung mga estudyante, no? Kasi iniisip pa nila kung itutuloy nila. Sa station po kasi na ito, kasi pinapakita din namin yung mga on how yung mga different style kung paano mag-rappel pababa. Okay? Ginagamit kasi ito sa mga rescue operations, but gusto naming iparamdam kasi sa mga kabataan. And of course, ang goal kasi namin dito is to boost their confidence, tsaka mawala na rin yung mga fear of heights nila. Okay po? So, next is the static display of uniform and equipment. Dito, pinakita po yung mga, again, kagamitan ng mga bombero, hindi lang yung mga nasa truck. Kasi iba po yung pinakita sa fire truck display. Ito naman is more on the rescue equipments and medical equipments. Okay? And yung static display of uniform po, pinakita po yung mga iba't ibang sinusuot ng mga bombero. Okay po. Para at least po, pag nakakita yung mga kabataan ngayon, at least alam nila na, ay, bombero po yan. Ganun. And of course, last but not the least, yung information drive. Yung information drive po, kasama na rin po dito yung mga different partner agencies namin. So, nabanggit na po kanina yung mga PNP SAF from the Armed Forces of the Philippines, tsaka Bureau of Jail Management and Penology. Again, maraming salamat po sa mga partner agencies namin na nakiparticipate. So, yun po yung nangyari during the roadshow. And I think parang may part 2, no? Sana may part 2 ata. Pero hopefully sana matuloy kasi of course ibang mga participants na naman yung pupunta, ibang mga kabataan na naman yung matututo. Okay? So, thank you. Okay. Yes po. So, meron pala tayong hindi na ilagay yung sinasabi ni Sir kanina. It's the BFP Siren or yung wire bending game natin. Ay, oo. Naalala ko yun kasi nung nakikita ko yan, parang hindi sila seryoso doon sa game na yon. Kaya nagbigay ako ng prize. Ayun. 500. Oo, sineryoso na sa. Kailangan kasi ng concentration nung may prize na, may concentration na. Kaya ito kasing BFP Siren, kailangan ng concentration, kaya laro namin sa mga kabataan para makapag-concentrate. Ganon din sa amin sa BFP. Kailangan pag mag-responde may concentration. Yun ang punto po ng laro na yon. Yes, tama po. Kasi parang it enhances talaga the focus and concentration. Kasi despite of all the distractions nga, dudagay audiences nga agakwan parang agkantsaw, pulitan na yes, sila. pulitan. So you need to focus to finish that letter nga BFP. So nung may reward, mas ginanahan sila. So ganun kasi yung parang as a responder, ang reward mo dun is to save lives, 'di ba? So sa atin. Tama, So tama. sa atin talaga, minsan talaga din kapag nagre-responde kami sa hospital, saan yung address, ma'am? Saan yung pinulot? Parang gano'n. Saan yun ako yung victim? Saan na nga yun? Kasi talaga, ang focus mo na kapag responde sa patient. So, minsan talaga, tsaka ka palang nagre-recall, saan na nga yun? Saka alalahanin mo yung landmark. So, totoo po yun. Kasi, kaya in-incorporate yung BFP Siren na yun para it's one of the skills dapat na ma-develop yun as a responder, yung focus, despite of all the distractions
in the environment. Okay, so yes. So how about the Fire Prevention Month culminating activity that was previously mentioned? May we hear from Sir SFO4 Dakoy Koy, Sir Dax? Thank you, Kurt. Okay, daytoy garod nga activity ket may sa kadagiti ka importantean nga okasyon nga angayan ti BFP. Apay, kasi daytoy awagas ket ikan na kami ti gundaway nga mangpapigsa ti relasyon mi iti partners mi. Partners mi iti community. Yeah? This is the proper forum to give awards or commendation to all who shared efforts in the implementation of the year-round BFP mandates. Adugarod ti partners tayo, entar kalingga nga naimbitaran ken na ikan ti proper acknowledgement for the strong and committed support. Yes. Nagado iti makita tayo nga ije nga nagadugayam iti supporters. Kasi entire province yun parang entire na partners ng BFP Kalinga yung mga andon during that time. So nagmayat ngay nga kitkitan nga nagado iti ma-awardan nga partners tayo gayam iti community. So agyaman kami ti suporta ket namnamaan mi nga itultuloy yung nga suportahan da kami kasi it's for the public naman, it's for the community ti amin nga aramiden tayo. Okay, so we know naman na the certificates and the tokens were not enough, but we cannot thank you much talaga. So God bless na lang sa inyo po. God bless you more. Okay, so we Duma kayat namat nga tumulong pay no daman ti kasting Yes. activity. Feel free nga umay jay fire station no Always pamat open. lumakula ka manen iti panag angay tayo man ti kastoy nga activities. Yes. Okay, so we still have a lot of time. So time check pa rin. So feel free to interact with us lata in the comment section. So yes, if ladyo lata dagiti comments you and queries you and concerns, especially the concerns about the BFP to be addressed properly, di ba? So ganun po. Kung may mga concerns po kayo regarding sa services namin, feel free to interact with us here because it's the proper forum to be addressed with. Okay, so let's go to our number 2 agenda, the accomplishments of the station. So muna, mapantayo garod iti FSES. So may we hear from Sir Takuykoy the accomplishments of the FSES? Yung kung ilan ba yung ano? So dito the accomplishment from the fire safety enforcement section isodyo ko na ang FSES for fire safety inspection certificate and fire safety evaluation clearance nga na-release from March to April. So the fire safety evaluation clearance, we have 19 clearances from March and April. We have 42. For fire safety inspection certificate for businesses, we have 205 in March and 120 in April. So third is the FSIC for occupancy. We have 6 in March and 4 in April. Government, we have 2 in March and 6 in April. Conveyance, wala pa pong nag-renew ng conveyance permit nila. So, total in March is 232 and 172 in April. And for the total fire code fees collection, it's 160,979 and 12 cents. So, kung mapapansin natin, medyo bumababa yung ating fire code collection kasi we have now the FC. So, hindi po included dito yung payment online. So, ito po is yung mga nag-walk-in lang po. Okay, so for the CRU section, Sir Gabel? Okay, so we have conducted fire safety seminar and drills. May total of 28 na po tayo for the month of I think this is April only. Okay, for the month of April po. So hindi pa tapos ang April pero nakaka-28 na po tayo regarding fire safety seminar and drill. Sa fire safety and seminar and drill po is ito yung lahat na po to. So barangays, it involves barangays,
schools or other business establishments. Kaya po siya 28. And regarding po naman po sa first aid on or BLS na training is we have 1 for April. Ang first aid or BLS po kasi is nire-request sa amin actually. Usually is mga business establishment yung nagre-request ng first aid or BLS for their personnel, for their own personnel na matuto na rin sa pagbibigay ng ganitong skill. So again, we have 1 for April. Okay? Yes, and highlight din natin for the FSES or the Fire Safety Enforcement Section for this April. So, may binaba ulit na memo ang NHQ. So, natapos na yung mga inspection natin last January for the polling precincts, but may reiteration ulit doon na parang yung mga hindi nakapag-comply, so parang ganun, or kung may mga additional pa na gagawin doon sa polling precinct. So, nagkaroon sila ng parang 1 month before the election. So, that was April 12. Parang nag-ground ulit sila sa mga polling precincts for follow-up. Okay? So, yung sa mga compliance. Kasi, we need to ensure yung safety ng polling precincts kasi nga, that will be a public assembly during the election. Diba? So, with also the help of the SDO Tabuk, so para mas mapadali din yung may mga compliance, we coordinated with the SDO Tabuk headed by Ma'am Benedicta Biga Matero, ma'am. So agyaman kami agtultuloy nga suporta kasi aside from the Fire Square Road, syugot already dagiti nga ikat nalakam lang nga itap kasi so dati mas nalaklak nga aga coordinate with the schools lang. So agyaman kami DepEd for your partnership with us. Okay, so may summit lang, kahapon lang yon, yung meron tayong visitors, FSES ulit to. Visitors from the ARTA. So, they have a on-site visit from the Northern Luzon. So, and it's a good feedback for Tabuk City Fire Station. So, maganda yung mga feedback naman. So, usually kasi, pag ganito kasi na ARTA, ang chinecheck talaga kasi yun yung main service namin na nakikita or to the client is the processing of the business permit or FSIC and the FSEC. So, yun yung talagang chinek nila. Okay, so maganda naman. So, kaya nagpunta rin sila dito sa BPLO kasi nga dito na kami pa-process din ng papel namin. May mga staff kami dito. So, parang meron talagang monitoring na nangyari kahapon, but it's good feedback. So, agyaman kami lang iti cooperation ti amin niya or party, ano tawag doon? Teamwork iti Tabuk City Fire talaga. Nga and I appreciate really my Tabuk City Fire Station kasi despite of everything we still work together no adaman iti kakasti nga gandat iti stasyon kasi yun nga, it's for the public talaga. So, yun yung feedback from the ARTA kahapon. So, it's nice again to start the May, di ba? With positivity. Yun, tama. Yan. Positivity ulit kahit mainit. Okay, so for the operation section, accomplishments, may we hear it from Sir Gabel? Okay, so mapantayo man puti accomplishment reports regarding operation. So dito yung operation report it's mainly composed of the responses tayo. So both fire and non-fire related responses. Okay, so iti January mapantayo iti puor. Ti January kat adati recorded nga duwang grass fire tayo. So we have 2 grass fires recorded for the month of January and 1 is vehicular fire. So ti January po ket duwa nga grass fire kin may isa nga vehicular fire. Okay? So sa February naman is may 2 ring fire incidents. Yung isa po is grass. Ruot, sir, ma'am. Ruot po. And may sakat residential. No, kung natin yung the residential term is, kung natin dito yung balay. Okay? Balay. Building kung natin yung residential. Pagpagyanan. Okay? So, February that is 2. And then we have March. May 2 rin po tayo sa March during the fire prevention month. So, particularly vehicular fire din po and educational. Okay? Sa April, we have isa. May isa pa lang po at sana hindi na po madagdagan. Yung isa sa po sa April is grass fire of Calagdaw. Yung dalawang na-mention from
January to April na vehicular fire is, I think that's the cause of battery related kasi. Okay, battery related. And sa mga grass fire naman, yun, ito yung mahirap kasi dito sa Tabuk sa atin kasi tag-init na. And kahit hindi natin sinasadya, nangyayari talaga, lalo na sa ang number one cause sa atin dito sa Tabuk is unattended or yung undisciplined na paglilinis. Yun usually yung karaniwan causes ng mga grass fire dito sa atin. So yun po, kas makita tayo ngayon bimaba iti fire incident tayo from unlike the previous years na pagdating po ng pagpatak ng March, April, sobrang dami na po nating grass fire. Grass fire po talaga ang usually napakaraming responde dito sa Tabuk, okay? So, kas makita yo, dyan na ibagat at nga records, ngayon, basit pa lang kat sapay kumakas kunak, let me take this opportunity to remind you, kakailyan tayong matlangan nga be mindful ang agdalos kadag ito'y kumkuman, no, kahit yung agmulaan man hindi ito'y dagdaga tayo nga nabaybayan, sabay ko be mindful in burning, okay? Hantayo ko mga panpanawan hanggat hanpay nga naididab nya. Hantayo man ninyo yes asa ti daddo mga agencies or daddo mga tattao iti basbasol tayo, okay? And ano pa ba? Lalo gamin tatata pa nagbabakasyon nga agpaiso, nagrugi ti bakasyon, ngayon adumanin iti tattao nga pa nagpipikniks usually. Nya kat gatherings, baka maliplipatan tayo nga isimpa before tayo nga agawid, di kaya naglutlutuan tayo. Ngayon kat mabalin nga dagita sirs ma'am ti reason no apay nga umado ti grass fire dito'y Tabuk City, Kalinga. Okay, so yun po. Yes, and once again, reminding again the public of our RA 9003 na pinagbabawal po kasi talaga yung open burning. So, bawal po kasi talaga yon. Okay? So, reminder lang po. Okay, so marami pa po tayong pag-uusapan for this afternoon. But before that, magbe-break muna tayo. And you just feel free to put your comments in the comment section para basahin natin sa pagbalik. Handa na ba tayo? Alam na ba natin ang ating gagawin? Sa araw na to, pag-usapan natin ang mga dapat at hindi dapat ginagawa sa pangkampanyahan, lalong-lalo na ang mga pang-aabuso. Kaya simulan na natin itong 2 minutong kaalaman tungo sa makabagong halalan. Sa pagkakataong ito, para sa 2025 national and local elections ay tinatag ng Commission on Elections ang Task Force SAFE o Safeguarding Against Fear and Exclusion in Elections patungo mula doon sa Resolution 11126 at Resolution 11127. Ang pawang resolution na yan ang nagpapairal na ng umiiral na batas patungo sa kampanyahan. Ito yung Magna Carta for Women, ang ating Safe Spaces Act, ang Anti-Violence Against Women and Children, Indigenous Peoples' Rights Act, pati na rin ang Philippine AIDS and HIV Act at iba pang mga batas na umiiral sa Pilipinas patungkol sa paggalang sa kababaihan sa vulnerable sector sa kapwa-tao. Ang mga batas na ito, pinapaalala namin sa ating mga kababayan, sa ating mga publiko. Umiiral na ito bago pa man ang maghalalan. Ngunit ninanais ng COMELEC na kailangang mapatupad ito tungo sa patas na halalan patungkol sa May 12, 2025 at national at local elections. Hindi pinapayagan ng COMELEC ang anumang uri ng bullying, discrimination, pang-abuso o harassment, lalong-lalo na kung ito ay patungkol sa edad, ating paniniwala, creed, ating relihiyon, ating race, pagiging babae o lalaki o anumang orientation. Dapat may paggalang sa kapwa-tao, dapat may paggalang sa batas at higit lalo dapat itong gawin sa pangangampanya kung saan nagnanais ang mga kandidato at politiko na kunin ang ating boto at maluklok bilang tagapagpatupad ng batas o tagapag-akda ng batas. Kaya sa ating mga kababayan, gamitin din natin ito bilang basihan kung dapat ba nating iboto ang isang kandidato o hindi. Marunong ba siyang tumupad sa batas? Ginagalang ba niya ang kababaihan? Ginagalang ba niya ang kapwa niya Pilipino? At higit sa lahat, kaya ba niyang gawin base sa kanyang mga kinikilos ngayon yung kanyang ninanais gawing tungkulin kapag siya ay nahalal na? Ito ang 2 minutong kaalaman tungo sa makabagong halalan. And
And we're back, BFP Faces. Thank you for staying with us. Yes, agyaman kami ti yes na for staying with us there on screen. And ituloy tayo garud dyan na putad nga discussion tayo itatay about the accomplishments of the station. So mapan tayo matgarud ti emergency medical services. So may we hear from our one of the responder of the VFP Tabuk, FO2 Candy Obais. Okay. Yes, hello, good afternoon po ulit. So, as to responses po sa mga non-emergency responses po, no, non-fire responses ng BFP, I'm so sorry with that. Last January, dapat total nga 14 nga BTA tayo, located at Bacras, San Juan, and Magsaysay. Di February, kat 14 matlang, March 21, Purok 6, Purok 7 of Bulanao, April, kat adati 26 tayo, Bulanao and Bulanao Norte. Nukas makita yun, nukit kita dagito yung trend na niya, idi January to February, 14-14, kumpara dito yung March and April, kat kasla imadudangay. Siguro it's because nga during this March na po, March to April, kat nakabakasyon nga dagito yung ubingan. So, dagi dyan, masyadong free nga nagadong tayo time tayo unay teenagers nga nga motor so if possible kumakat we listen to our parents nga no kamot walang importante nga papanam kat if possible ang total na lata kumadya balayan tatno maiwasan tayo dagitoy disgrasya. Tapos as to location na Bacras, San Juan, Magsaysay. Dagi din responde yan minya kat laging sa highway. Bakit kaya sa highway? At saka laging no maikwalang kumati age group na dahito kat teenagers talaga nga under the alcohol intoxication or dagi din nakainom da kasjay. So puro highway plus nakainom no dagi din kami combinations tayo plus teenagers habang ano pa sila na yung adrenaline rush ba na sige go you live YOLO you only live once ngan nagrigat nga ading mi nga agkikita tayo sasabat tayo kadita highway kat kaasi dagday parents tayo matlang mangkit-kita kanya tayo tapos biglang disgrasya lang dagday pang-abutan da kanya tayo. So, dahito nga, mapapansin tayo, dahito nga, April, imado, 26 bigla, nagngatwan na, 26 cases. Hopefully, kathampay na past April, kat sana, last kumadigay rabiin, nga collision naman DJ, in all fairness, collision naman yun, taka negative alcohol naman, pero ingat-ingat lata, nga. Tapos, guys, especially at adding si me, dagita motor yusak bayo ko mga usaran kat double check lata. Always double check dagiti lights tayo as jay number 1 talaga kat han nga ag-drive ti motor no nakainom no matter how small the amount nga no nakainom kayo kat dayjay decision tayo no kangaminan kat dayjay reflexes tayo kat hindi ganon kaganda pag under liquor intoxication talaga. Yes. And additional lang, no? So, yun nga, yung almost all sa total ng mga recorded responses namin sa EMS or yung emergency medical responses namin by using our 911 ambulance, no? Is my common factor kasi yun yung sinabi na kanina, no? So, it's alcohol intoxication. But we're not, we're not, ano tawag doon? Hindi namin ina-assume na alcohol intoxicated sila kasi we don't have the equipment for that pa. Sana meron na sa near future, no. But ang nanonote kasi namin karamihan is yung alcohol breath. Alam naman na namin kung paano i-determine ang isang alcohol breath ng isang tao. Okay, so usually yun nga teenager, karamihan is teenager. So nga kakailyan nga taga Tabuk, kakailyan nga taga Kalinga. Iwasan tayo kuna ni Ma'am Candy nga ag-drive while nakainom.
Kasi yun nga, napapalitan yung decision making natin, lalo na pag nasa kalsada. And dito kinalawlawa ti kalsada, tayo lalo dito from Dagupan to Bulanaw, nga usually shoot pa aramidan na. Oh, tama, tama. Including Bulanaw to Kalanan. Yan, dita usually, national and provincial roads ti pakapasamakan na digito yung aksidente. And take note po ko kailian ket haan nga collision daytoy kaadwan. Day ko nato yung agsar sarili da. Okay, huway kasi hanto yung amo no siguro dati aso, but usually yung mga na record natin or nire-respondahan natin is yun nga agsarili da. And karamihan pa ka sa kanila is yung teenager and wala pang helmet. No? Yes. Wala pa silang helmet. Oo. They don't, bawal na nga sila dapat na mag-drive. Wala pang mga helmet. Can you One thing more, DJ Pai kwa, wala pa silang lisensya. Yun din ang isang reason. Kung halimbawa, may kwan kasi yung may checkpoint dyan ng pulis na kita mismo ng sarili kong mata. Nung pinapara ng pulis, syempre, nakwan yung bata. Pinapara pa lang siya, humarurot yung kwan. Natumba sila dyan. Sa tapat mismo ng fire station yun. Kaya inalalayan ng mga pulis. Kaya gusto nila kasi makatakas kasi wala silang lisensya, hindi pa rehistrado yung motor. So yung mga kabataan, para maiwasan natin yung disgrasya rin, magpalisensya na tayo at saka i-rehistro natin yung mga motor natin para hindi na tayo tatakbo kung may mga checkpoint. Yes. Ken additional pay kumanya kasi dagi dyan ito dumamatlangan na responde yan mi ada helmet de piman pero saan nakalagay sa siko. Sa siko, bakit yung siko nag-helmet? Totoo. Di ba? Nasa No. siko. Reminder ka kailian ang helmet po is para po sa ulo kasi nandun po yung utak natin. Oo. Nasa Hindi siko wag lang. nyo pong ilagay sa siko. Wala Mas pong kaya utak. timikit din nga matok nga kwan bagas-gasan ta siko yo kaysa mo ti ulo yo. Kat di nga tinumber 1 ko mga protektaran to nga di bale nga no disgrasya nandyan na di bale nga magasgas kada matukol dagit ang motor yo hala nga si kayo di ba so sayang di future yo dagiti bright futures yo para sa isang iglap lang kat ken sana yung maliplipatan di remember di talo nga estudyante edi is it last year jay sangot si Jollibee Ay, minors. Minors tapos on the spot. So nagsayang dagiti ti hantay ko mga maliplipatan nga experiences tayo nga maging paulit-ulit nga reminder nga may salang itibiyag. So alagaan ba? Ano din siguro, special mention ti parents kasi it's our responsibility nga mangkwamot lang kay kanyada. Wag nating i-tolerate nga although ngayon is dinedemand nila da gusto nilang may motor to study, parang ganun. Pero hantayo lipatan nga palagipan la dagiti anak tayo kasi talaga ado dagiti marespondean baga dahan na ka na barter hanak na kainom. Kasi walang lasing na aamin din, di ba? Pero ganun. Yun sabi ni ma'am na kahit small amount, never drive na lang kahit small amount ng liquor yung na-intake. So, mga ganun. Reminder din sa mga parents to staying having a good communication ti anak yutap namang palagip lata. Mayat Yes. lata already despite niya dadakkel dakat it's nice to remind them nga okay kastoy dagitoy akastoy parang palagi pamlata kada Good grupo at advice. bigat. Yes. So, yun po. And that doesn't goes to teenagers lang ha. Adal tamat dagiti fathers tayo nga na taengan nako ket adat nakam kun di nga road search manong uncle nga si tayo tinataenganon ket let's be a good example no nga agwerti helmet lata uray at mapan ka lang ijay farm especially the intersection ti Apas and San Juan bayon sa mga intersection Papas and Eh, hindi apan ipil. when basta the intersection ijay Pasin magsaysay. Grabe di jay self accident ka na yun kat pati manong papanam no ko kunak no kwa during our responses kat mapanak lang mat ita farm ko na tapos kita nga puta farm lang ti papanam disgrasya kat awan pilipilyon ng location yeah? So ingat Okay, yes. So, adon ti reminders from us mga motorists natin, drivers, passengers, okay? So, mapantayo garud pa manen iti next nga reminder iti from EMS mat lang. So, in relation with the pudot or the heat index nga ibagbaga tayo, tatay. So, nga tamang-tama yung kanta ni Sir
nakanlungan. Anya, mga punot halaman ko na bakit daw kailangang lumisan. Okay, so as a nurse, so we have two nurses here. So they are both nurses pala by profession, sina Sir Gabel and Ma'am Candy. So kindly give us some pieces of advice, di ba? So to avoid heat exhaustion or heat stroke. Okay, so sakbay tayo mangtod niya, dagiti advices tayo, dagiti health tips tayo regarding the health exhaustion and heat stroke. Kat dapat maamuan tayo pailang. Noon niya ba ti difference na ti heat exhaustion and heat stroke. Kasto niya, ti heat exhaustion, ito sintomas na dagiti nasakit ti ulo na, headache, dizzy or fainting, heavy sweating or di balatong. Iti kwan hangad di balatong iti ilingkot mo pero gamunggo ba ang tawag namin doon, di nagdadakkel. Iti pawis mon, cold, pale and clammy skin. Aglamlamin dagita imam. Nausea or vomiting, the feeling of nga kasarsarwa ka pero awam mumot talagang maiwar. Agkakapoy dagiti pulso. Agpati dagi pinagnam dagi aming muscles mo ket adat na ti muscle weakness na kung kunami tapos sobra ka nga makainom. Dahito ko mo tato heat stroke mo pareho dae nga dati headache na, confusion and delirium mo ni heat stroke. Di parang ma-confuse kan na sobra pudot na ket hamong amo ti mangyayarin ti aglawlaw mo. Mabaling nga maawanan ka ti puot or loss of consciousness, no sweating or dry skin. Dito ti difference da. No heat exhaustion pay lang ket pirmi ti linget mo, while kini heat stroke ket awanen ti mailinget mo. Tapos no jay heat exhaustion ket nakapoy ti pulsom, dito heat stroke ket kwameten tawag dito, nagpaspas mutla ngay, nagpaspas iti kwati pusom kasi it's a compensatory mechanism ti puso tayo dito nga awan ti mailinget nan kumbaga na ilinget mo aminen. So ang gagawin ng puso niyan ket paspasan na ngay iti contract tapno umadupay iti darah nga agflow ijay utak mo kasi habang mas basit nga ti blood flow di oxygenated blood nga kunami nga dumanon ijay utak mo, doon nangyayari yung confusion. Yung akala mo kat lutang ka lang, but actually kulang ng oxygen yung utak mo. So, DJ body temperature of above 104 degree Fahrenheit. So, ang nangit aramidon tayo no heat exhaustion. Hydrate with water or sports drinks, no alcohol. Pang-aasiyo to baka kunayo ket kurang naklang iti inom. Ay ket sa bali nga inom ti sasaon tayo dahil ket pure water. Actually very affordable nga dagitoy managements tayo ket pure water lang, that's enough. Ngam name imas latang no kabilam ti ice. Kasi nung nalamiis ti inom si kamamot nakapudpudot pay lang ket plain water lang mayat sano dati kapina. Mayat. Ta di ba? Very very Filipino, very nakapudpudot ng red pie kat kapita. Banana niya. So, well, I don't know pero bakit pang effective naman sa atin, no? Ngapay mo. Pero guys, no, seriously, water pa rin. Tapos move to cooler or air conditioned place. Tapos, inyang dagay cooler places. Di dyan di kinanta tatay ni Sir Gabs, kanlungan. Aglinong tayo, nakadado mo ti acacia trees tayo. Wan sa puno. Diba? Kaya sa agkatambay tayo, ita nagpupudot na kwa, aglinong tayo ngamin, tapos fresh air pa ijay. So, lie down, tapos, if fully conscious, sip water. Take note, sip water. Pabasit-basit lang. Anyway, no, dahil tigayam kat naranaam niya nga adati nag-faint or nagkakapoy at adati water mo, please nakanote dito yung sip water kasi hanga mabaling painumom iso na ti dire-diretso as na normal kasi biglaan kasi possible dyan kat ma-aspirate ti man diya pasyente. No, or natilo karot aspiration nga minan tas lang masamid ba tas jay. So dapat basit lang, sip lang ba. Tapos take a cool shower or use cold compress. No feeling mo kat mabanbanog kan o nasakit ti ulom kat ag shower ka, ag-rest ka pay lang, lie down. Tapos to no medyo kumalma na konti, medyo okay ka na, inkag digos, no? Tawag dito
no kamot, no feeling mo talaga kat uray agreskan, nakareskan, kat madila ta, feeling mo kat lutang kalata, kat agwakan, di feeling mo kat makasasarwa kalatan, kat agpakwa kalata di hospitalin. Okay, ma'am kasat nung ita aramidon no kwa, no, kahit ko tagpa-hospital ng taga-tingting nga kami mo't iti kuman or adayo, iti awan ti tricycle mi, adayo di umbak, adayo di parkingan. That's the importance of saving the BFP number hotline. What? Kasi haan lang collisions, disgrasya, ti respondayan mi, kundi pati ti kakastoy, oray medical cases. Yes. Nga. So, importante di jay, awan ti rason ko mga dati ma-heat stroke ito yung Tabuk City kasi naghadut piman ti ambulansya tayo. Very supportive ti local government unit tayo, especially our Sidrim. Diyos ko, nagdakkel nga tulong ti Sidrim kinyami. Ta iso da number 1 piman nga tumaray nga kakadwami kanayon kahit mabalin nyo si kami nga tawagan. So No? with the hotline numbers naman is may mga nakalagay na mga per intersection na ano or mga accident prone areas at dadagi jay signages nga in-install ti CLGU nga at ti hotline number ti PNP, Sidrim, BFP. So kindly save no madaanan nyo i-save you. Anyo nga picturan lang manin ko nami kasi no pinitsuran agigyan ijay gallery. Pero Ayan. dapat huminto ka muna ba kung Yeah. mag-save. Kasi, oo. So, pakisave yung mga yun kasi hindi natin alam kung kailan natin magagamit yung mga ating hotline Well, numbers. and hopefully, kat nyo magamit. Kasi once na tinawagan nyo si kami, kat nasa unday ta, ay madi nga damag niya. Nung nagkikita tayo, madi nga damag. Oh, anyway, sa heat stroke naman, ang symptoms naman niya, medyo pareho dangay, heat exhaustion nga dati headache na matlaeng, tapos confusion and delirium, dahito yung matkat maawaran kan tipuot, no? Yes. Tapos, dahito yung kat no sweating or dry skin, kasi awan mailingot mon. Tapos, hot red skin, nausea and vomiting, rapid heart rate and body temperature. So, ano ito aramidom? First is, no, dati kapamilya tayo, nga biglang nga natumba, out of the blue, biglang nga natumba, ang mumot nga awan iti history da, iti stroke kuma, tas bigla lang nga natumba, kat tawagan nyo si kami nga daguson, or tawag ito, itarayon dagos di hospital. Na, hanga di jay, agpanik kayo pay lang, hanga umun-uno di jay, pang nga asiyo ta, in any case of emergency, han kayo pa lang agpan-panic and never panic. First is tawagan nyo dagos ti BFP. Hanga po lang hanga Tabuk City iti Tabuk City main station ti save you please pati agbanawag ken Bulanaw. Dagijay ket mabalin nyo si kami tawagan di talo nga substations mi nga dijay mabalin nyo tawagan tapno ma-actionan mi nga dagos kasi every second counts during heat stroke. Ano? So, dagijay ba? So, anya kumadagijay advices tayo, Ma'am Phil. Kasta dijay dumakat first hand experience ta ngay nga, ma'am, ulawak nukon ko ng madagos. Kat, Pukari. Pokari. Hindi ako nag-advertise pero talaga kami ano yung ano. This is not Electrolytes. sponsored, no? Electrolytes. Not sponsored, pero electrolytes kami DJ. So, ma'am, apay nga ita Pokari. Si kaman no, kahit no, agpili ka lang mo to niya, kahit mga inuman, no, DJ D5LR nga swero or Pokari. Kat mas sweat na tama, kasi Pokari, sweat nga. Ma'am, ako mo ti Pokari. Gatorade. Basta ini ano, electrolyte drinks. Owen. Yes. Lagyan ng Ma'am, kalamansi. awan mi ngay paggatang kasat no ma'am Phil on paggatang da. Yung Pagkaramid ano, ka salt ti, and sugar. salt and sugar di kun namin oresol. Oresol. Dagita kat very affordable kwamano nun management, home management actually. Home remedy. No, just in case nga ta na award talaga ti mailaukyo the plain water. Plain water is enough. plain water is enough. Mayatin apos di plain water, no? Ken na yung hantay gamin kumapaaboton ti heat exhaustion and heat stroke kasi ag warning mat nga ti bagi tayo nga no feeling mo makiinom ka uminom ka ati danom. Di ba? Just in case nga adoy pa ti balay mo nakita mo di fire station mi kat apo mabali makiinom ay kat ikan pa sikat na lang mi is nga danom. Actually kat ko adu pay ti report dang ay dati nadamag ko di ongoing pa lang ti klase. Dito yung issues okay. Ado ano digay estudyante dang agsisinublat nga agfaint. Okay, so you must remember no na
wag sana nating regarding dito sa dalawa between heat exhaustion and heat stroke, wag nating pababayaan yung heat exhaustion kasi ang heat exhaustion kasi is first stage yan, parang ganun na yun. At ang susunod dyan, pag pinabayaan natin yung heat exhaustion, magiging heat stroke. Kaya sabihin na natin na no agrug-grug iti marikrik na mga dehydration, severe dehydration is mangyayari sa'yo yung heat exhaustion. Pag hindi mo naagapan yan, at binaybayam, nagtultuloy data, mambalin niya mapan iti Heat stroke. stroke. So, yun po. And No? guys, heat stroke is deadly, ah. Hangaga Yes. po heat stroke lang ita. Stroke is stroke. Stroke is Tandaan stroke. nyo yan. Yes. So, hanggang babalin nga parang, ako lang dito, pay-pay ka lang, or shot mo lang, hanggang mabalin apo, no? So, water. Yes. Yun lang po. Tubig po, tubig. All in Again, all, tubig. no alcohol po, no? Mayat nga agpaisul ay mayat nga. Alcohol, we must remember that alcohol is nakaka-dehydrate. Nakaka-dehydrate siya. Nakaka-dehydrate. Umiinom tayo kasi pag umiinom tayo ng liquid pero yung effect po niyan is dehydration in the long run. Okay. Okay. So, Additional from me is sa pag-inom ng tubig ay para lagi tayong uminom ng tubig para maiwasan natin hindi lang itong heat stroke, para lahat ng mga klase ng sakit o yung mga May sipon, iwasan. ubo, para maiwasan kasi ika nga 'di ba? What is water? Water is life, life is water. Diba? Hindi yung may mga dyan na ginagawang tubig yung alak, kape. At Abay mo. joke lang. So nga, Ah, tatasir Ginagawa niyang tubig yung Tatasir kape. ma'am nga, yun nga, sobrang init. Oo. Sobrang init talaga is, antoy mo't nga maiwasan usually, lalo ta pa nagbibilag man in gayam nga paiso niya. Pa nagbibilag ti Eric, Para. antoy mo't nga maiwasan iman nga ma-expose talaga. So, pag hindi natin talaga maiwasan, we must protect ourselves na lang. Adamo ti kalugong or payong or long sleeves. Tapno, just in case mo't nga rumuar tayo kat adala tati protection tayo from the sun. Para maiwasin natin yung mga ganitong situation or ganitong illnesses, yung heat exhaustion tsaka heat stroke. Adaman pag inayon ko, napansin ko lang mismo kini panganay ko, teenagers please, awan to yung nga di Korea, nga naka-jacket kayo, tinakapal. Especially, dagiti teenagers, diyan kulata ni panganay ko nga, apo, nakapudpurutan, agling-ling nga mapan-istasyon. Apa yung nangyari ko, so hot ko, malamang kat nagkapal ti jacket, awan to yung di Korea, anak ko. No? So, dagaya di iwasan tayo. dress code. Yeah, Proper dress code. With the weather. with the weather ba Okay. kumbaga dress accordingly nga kunada, so may sapagayam dito nga management na very simple management kat during that yung kapudpudot at summer agbado tayo nga tinapresko dijay ada may ti airflow na nga kunami na ang tiliplipatan dijay again ading ko wala tayo sa Korea, wala tayong winter please. yung mga fitted na outfit. One. You must, tatagamin dapat, we must use loose clothing. Loose clothing. Pag fitted kasi, Loose clothing sa han nga, no clothing. No? Mabalit siguro ti no clothing, basta da ka mati unag ti. Balbalay tayo, ha? Pero pag nasa public places naman tayo, loose clothing. Yes. Nakaka-impede kasi ng blood circulation din yun. Okay, so madami na naman kayong natutunan ba? sa mga EMS responders nyo. So, yes po. So, mga simple practical tips yung mga yun, no? So, ang sinasabi lang, mag-hydrate water. Hydrate. So, yung mga bumbero nyo, na ang armas ay tubig sa apoy, so ganun din yung armas natin, 'di ba? With life, with our health, okay? So water pa din. Okay, so last na magiging topic natin is yung sa ating recently concluded na observance ng Semana Santa. So, yes, we evidently saw naman the concerted efforts of the different agencies or offices starting from the national down to the barangay. So, kaya it was a success that we attained a zero casualty in relation to the Holy Week. So it's again another good news. Wala po tayong reported casualties. And to discuss with the implementation of the Oplan Semana Santa and Lakbay Alalay, may we hear from our Deputy City Fire Marshal, sir. Okay, thank you, Philia. So, yes, in response to the observance of the Holy Week, the Tabuk City Fire Station, in accordance with the memorandum from the National Headquarters, wherein all BFP operating units were placed on heightened alert status.
on 13 to 15 April 2025. Yung heightened alert status natin is decode blue. And yung full alert status is decode red on April 16 to 20, 2025 with the following additional guidelines that were implemented. First is the ensured all-out deployment of BFP resources. Second, the displayed the approved BFP tarpaulin for plan Semana Santa to strengthen the campaign in fire prevention. Third is the distribution of fire safety leaflets. And fourth, deployed personnel to establish motorist assistance desks or centers in coordination with the local government unit. Fifth, the established EMS stations with free water, yun, water na naman talaga, for the community and availability of medical kits and chairs. And six is we conducted random ocular inspection to ensure operational readiness of the BFP operating units to respond to any untoward incidents. Yes, so dagiyay apo iti nagapuanan iti istasyon for the Holy Week. So kas aware tayo mat, makita tayo mat nga amin piman from barangay nga sabi ko is fully activated. So nga nagmayat talaga no agtinulong from national to barangay level iti implementation ti kakastoy nga programa or emergency preparedness talaga nga mayat ti resulta na. So dito ti evident garud nga yun zero casualty tayo. So nagmayat niya. So yun with the postings of the station. Okay. So yung katatapos po na Semana Santa is nag-posting po tayo per EOR. So may isa mayroon po tayo dito sa Tabuk or Dagupan area, and then we have one at Bulano and then Agbanawag. Sa Agbanawag fire substation po is doon po sila sa Talama View Deck. Talama View Deck yung entrance po. Talaka, sorry. Iba pala yung Talama. Sorry. So Talaka View Deck yung malapit na po yun sa Arco. Sila po yung nag-a-assist sa mga incoming and outgoing na mga visitors natin, okay? And then sa Bulanao naman po is standby po ang ating BFP Bulanao doon po sa Gatab. So, ewan ko kung sitio yun. Baro, that's part of Bantay or Badudangwa. Parang medyo boundary siya ng dalawang barangay. So, doon po nag-standby yung EMS natin and our truck. And dito naman po sa Dagupan is nag-standby po yung ating EMS or yung ambulance natin dito sa may intersection ng Dagupan tsaka Dagupan West. Dagupan Sentro and Dagupan West. So dito lang sa malapit po sa ating Central Fire Station. Kasama po doon yung mga other agencies such as PNP and I think may BGMP rin po. And then yung truck po natin and yung ibang ambulance is nag-standby po doon sa Third River. Doon po kasama natin yung mga different barangays, yung mga yung mga barangay rescuers, and of course, yung palagi natin kasama sa responde yung mga SEADREAM. So doon po yun po yung mga posting areas po natin during the Semana Santa. Yes, so parang may queries concern ata no. Na bakit daw ganito lang yung pinopostingan ng mga BFP, so parang tatlo. So as much as possible, as much as we wanted nga nagmayat ko mga ikante amin, di ba? But with our number, we cannot totally do that. So yun po yung kagandahan na meron tayong mga barangay responders na sila na po yung account or nag-take accountability with their constituents. So yun po. So sa amin po kasi it's a team. So sa amin na nag-posting sa San Francisco, sa Third River, so may WASAR team, may EMS team. So mga ganun po kasi. So haan nga mabalin nga duwa, may isa lang. Kasi syempre it's a team effort niya. So as much as we wanted ko nakmanin niya to be visible in all areas of the book, to be in reality we cannot do that kasi with our number pa lang. Kasi so Tama. of course naman yung nangyaring sa Semana Santa, it's a collaboration of all rescuers dito yung ili tayo. It's not just BFP, it's not just PNP or other agencies. It's a coordination. Lahat po yan, kaya we make sure na as much as possible lahat po ng mga common
na vacation, common na pinupuntahan ng mga kababayan natin dito umili kat mapostingan tayo. Tapno as much as possible may taga-bantay and may taga-remind. Okay, So kaya nga po sugurod nga nagbalin nga zero casualties tayo this semana. Santa unlike the other years, no malagay pyo the previous years diklang amo no nya nga tawon diget ada digay casualties tayo. Kaya okay, kahit kumot lang nga inayon dayto niya, ma-observe yo siguro kakailyan nga pati fire truck ket adano ko igit ti karayan kasi diya nga kunada nga kurang kami. So dapat kumati fire truck na standby lang di fire station. So dawatek manen dayto nga opportunity kini city mayor nga dagdagan tayo kumati ambulansya para iti BFP ta no adda gamin ta ambulance nga maited ti BFP adamot ti maited nga tao na personal. So digay to ti agistan bayan iti kasta nga occasion activities o It goes with the ratio of Oo. the vehicles Tama. na meron ang istasyon na asset niya. So, yun po. So, yes, dadating yan. Dadating yung panahon. basta narinig naman ni mayor yan sigurado yan. Okay. Or malay Yes. natin, may mga yung mga mag-pitch lang mga business partners natin, pwede. yung mga malalaki, yung mga Stakeholders natin, di ba? Oo. So, Nga ba din magkas lang di practice ta di Manila nga kasi man manulang mo iti ambulance minti fire truck at ambulance ide pero nagdakto di population ang ginawa ng mga ang initiative ng mga nasa business part kat nagpatak-patak dangay para mamigay or makabili man lang tayo ng ano kasi kasi ura pa kasat no kangina data no pag titinulungan kat nalakalat tamot di ba para din sa safety ninyo at safety ng mas nakararami no mabalin Hindi lang ambulance pati yung mga rescue, vehicles. para makarating Well, naman tayo sa anyway, Farplang ano naman? barangays. Meron naman tayong mga rescue vehicles and yun yung ating next na announcement. Kasi yung announcement natin na panghuli, it's the commencement of the CFAG training. So, nag-start na po tayo kahapon. It's to capacitate the barangay para ma-utilize natin yung mga rescue vehicles natin. Para nga sabi natin, barangay level pa lang alam na nila yung gagawin natin. So, ano ba yung ginagawa natin with the CFAG training, di ba? Capacitating them into fire response and also emergency medical response. So, nagtuturo tayo kung paano mag-first aid, ganun. So, meron naman na tayong mga naibigay na mga rescue vehicles, but yun nga, yung nag-start na po yung ating CFAG training kahapon sa Barangay Kabarwan. So, meron pang 30 for up to September. And ang next ata is Kabaritan and Lanna for Kabaritan. next week. So, yun po, ima-maximize po natin yung available na resources na natin ngayon. So, yun po tayo. So, time check, it's almost done with our 1 hour. And so, final messages, mga sirs, ma'am? O as talking namin nga taga BFP EMS, your emergency medical services, please anad data kan kanayon kan nuhan lang mo nga importante ti papanamon especially no rabi ikat better kat hanat la tarumwaran nga. And again, number 1, kat do not drink do not drive if you will drink. Yes? So yun lang po. Hopefully nga hantoy agkikita gidalan nga. Okay, so wala na po. Okay, so yes, once again, nagyaman kami, dakkel ti panagyaman mi from Tabuk City Fire Station, headed by Fire Senior Inspector Arlene G. Diwag. Ti agtultuloy nga suportayo kanyami dito nga programa. Kat our next episode will be on May. What? It's the last Thursday of May, so it's May 29. So pakiabang ulit yung aming schedule. This is a monthly program for the BFP. So once again, nagyaman kami matlang ti CPIO. Kat agyaman kami ti agtultuloy nga suportayo. That's all. With a vision to ensure a fire-safety nation by 2034, the Bureau of Fire Protection Tabuk City is committed to prevent, suppress, and investigate the causes of destructive fires, respond to disasters and emergencies, and enforce the fire codes and other related laws. BFP Faces.
As part of our community relations, join us as we open this online venue to communicate and reach out to the public through social media. Allow us to provide you the latest updates from BFP Tabuk City. BFP Faces. Watch us via live stream every fourth Thursday of the month through the Tabuk City Public Information Office Facebook page, YouTube channel, and Zena Radio. BFP Faces. Help us prevent fire to save lives and properties.